In case you missed our series of sermon, we deal with the two passages in the Bible where God caused the earth to shake and to tremble. And may I remind you that it was Job who told us that earthquake or yung mga lindol is not just a natural disaster, but it is a supernatural disaster. It is the hand of God which causeth the earth to shake and tremble. Hindi lamang po natural na nangyari, kundi mismo ang Diyos ay may mensahe sa bawat lindol at sa panawagan pong ito. First, we study about the earthquake of redemption, ang lindol ng katubusan. Nung ang Panginoon po ay namatay sa lugar ng cross, hindi lamang po coincidence na nagkaroon po ng lindol ng araw na yon, kundi nagkaroon po ng lindol sapagkat ang Diyos po ay nananawagan sa mundo at may mensahe siyang pinararating. God is calling the attention of the world, telling, "Look, my son died, namatay ang aking anak, at sa pagkamatay niyang yon, ito ang naging kaparaanan upang tubusin ang inyong mga kasalanan." Walang ibang kaparaanan na magawa, maimbento ang mundo. There are different philosophies, teachings, elements, sacrifice to redeem the people from the penalty of sin and to bring that broken relationship. Not until one day when Christ died, God shook the world, God shook the earth, telling, narito na ang katubusan ng inyong mga kasalanan. Narito na ang Diyos na siyang bumaba upang mamatay, and whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. The earthquake of redemption, ang lindol ng katubusan. Pangalawang pagkakataon na muli ang Diyos ay gumawa ng lindol upang kausapin ng tao, hindi lamang nung ang Diyos ay namatay, kundi nung ang Diyos ay nabuhay. The earthquake of resurrection, ang lindol ng pagkabuhay. Salamat na lamang sapagkat hindi lamang ang Diyos natin ay bumaba sa lupa upang tayo ay iligtas. Hindi lamang siya namatay, kundi siya ay nabuhay. The earthquake of resurrection. And if God resurrected from the dead, so does we, for God gave us the power of resurrection. Ang pangako ng Diyos na sang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak pa. That is death. Ang tao kung sakali mang mamatay, ngunit may pagkakilala sa Diyos ay muling mabubuhay magmuli. Ito po ay panawagan ng Diyos na kung saan ipinapaalala niya ang Kanyang pangako that there is power over death. Death could not stay in the presence of God. Napagtagumpayan niya po ang bagay na ito. At ito po ay panawagan na hindi lamang yung pagkabuhay ng ating katawan, kundi ito po'y panawagan ng pagkabuhay ng mga bagay na patay. It could be our dead dreams. It could be our dead church. It could be your dead ministry. It could be your dead relationship with your loved ones. If someone thought that it's over, it's already dead, there is a resurrection. There is a power in prayer. Let's pray. Sa panahong ito, ipanalangin natin na magkaroon ng lindol ng pagkabuhay. Pagkabuhay ng pagbabago sa ating bansa, pagkabuhay sa ating mga spiritualidad, pagkabuhay sa mga gawain ng Diyos, pagkabuhay sa mga relasyon, the earthquake of resurrection. And at this time, number 3, if you will turn your Bible in the book of Acts chapter 16, another earthquake in the Bible. When God shook the world, He is calling the attention on the book of Acts chapter 16, verse 25. Verse 25 and verse 26 says, "And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly, there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken,
And immediately all the doors were opened, and everyone's band were loose. Pangatlong lindol ng panawagan ng Diyos, the earthquake of regeneration. Ang lindol ng pagbabago. What is the context of the story? Paul and Silas have gone to Philippi to preach. They are now beyond borders. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi nakarating na sila even in the continent of Europe to preach the Word of God. In the past chapters, we've seen Lydia has been converted. The demons has been cast out of the two man. At dito po sa ating nabasa, sila po ay nakulong dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. And at midnight, ng gabi pong yon, Paul and Silas are in jail. Sila po ay nabilanggo. At yung jailer doon, yung warden ng kulungan, isa po siyang mahigpit, isa pong malupit at sinasaktan nila ang mga bilanggo, maging sina Apostol Pablo at si Silas. At matapos niyang saktan si Apostol Pablo at si Silas at the midnight, Silas said to Paul, Paul, our back is bleeding. Our back is hurting. Let's sing. Umawit na lang tayo sa Panginoon. Let's pray. Let's praise the Lord. And the warden heard them singing. Suddenly, there was a great earthquake. Matindi po itong pag-awit nila. Pag kayo umaawit, umaambon lang, umuulan lang. Pero nung umawit, si Paul and Silas lumindol. To the point na sa paglindol na ito, there was an earthquake at ang lupa ay nayanig. At sa lakas ng yanig nito, nabuksan ang mga pinto ng bilangguan, but they are all safe. Silang lahat ay ligtas. It seems strange. Papaanong sila'y nakaligtas kung ganun kalakas ang lindol upang mabuksan ang mga pintuan? Siguro to the point na dapat gumuho ang pader, gumuho ang ceiling. Pero ganun kalakas ang lindol, but they are safe. It is amazing that God can spare you and save you, not just in the middle of the storm, but even in the intensity of the earthquake. Imagine, para masira ang mga pinto at bumukas. Hindi lamang bumukas sa mga pinto, yung kanilang mga posas ay nasira. Para masira yun, dapat bagsakan muna sila eh. Pero kakaiba ang paraan ng pagliligtas ng Panginoon. Naranasan nyo na ba minsan that it seems strange, it seems impossible, na paano nangyari yon? Na naligtas ka ng Panginoon sa isang tiyak na kapahamakan, na para bang, paano ka nakaligtas? May mga istorya tayo ng ating buhay na mukhang imposible. But when the world is shaking, God is also saving. Hindi lamang sa lakas ng lindol, nabuksan ang mga pintuan ng bilangguan, maging ang kanilang mga tanikala, and it seems strange. At nung gabing yon at kinabukasan, matapos ang lindol, nag-alala ang jailer na ito sapagkat alam niyang maaaring makawala ang mga bilanggo. At bilang siya ang accountable, alam niya na maaaring ang kaparusahan ay kamatayan or maaaring pahirapan pa nga siya bago siya mamatay. Kaya ang ginawa ng jailer na to, out of his desperate move, kinuha niya yung kanyang tabak at handa na niyang itusok sa kanyang sarili upang siya'y mamatay. Ngunit siya'y pinigilan ni Apostol Pablo at ni Silas at sinabi, "Huwag mong gawin yan sapagkat kami ay naririto pa." And this jailer asked Paul and Silas
Sirs, what must I do to be saved? Anong gagawin ko para ako ay maligtas? At sinabi ni Paul and Silas, manampalataya ka sa Diyos, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thine house. May pag-asa. And that night, that jailer got saved. And also that night, straightway, he went away with Paul and Silas and got baptized. And then they came to his house. Pumunta tong jailer na to sa kanyang tahanan, and there his wife see his husband. That jailer, that ruthless and godless jailer, yung jailer na ito na nagpapahirap kina Apostol Pablo, at nung nakita ng asawa niya ang jailer na to, sinabi niya, what happened? Anong nangyari? Ba't kasama mo ang mga taong yan? Hindi ba dapat yan ay nakakulong? Di ba dapat yan ay iyong sinasaktan? What happened? And the jailer said, I got saved. Naligtas ako ng ating Panginoon. And that night, ang buong pamilya ng jailer na ito ay nakakilala din sa Diyos. The next morning, nabalitaan, ang nakaraang lindol, nagising ang lahat. And the magistrate, isa pa sa may pinakang mataas na katungkulan sa bilangguan, who hates Paul and Silas, told to the jailer, palayain mo na yung dalawang yan, sapagkat kailangan mo silang ilabas sa bayang ito bago pa masira ang bayang ito. The earthquake that shook the jail, the earthquake of regeneration, ang lindol ng pagbabago. That jailer, when he got saved, it shook the town. Nagtaka ang lahat, namangha ang lahat sa kanyang pagbabago. The moment you got saved, it should shook or shake your family. It should shake your parents. Magtataka ang iyong mga kaklase. It shakes your schoolmates and your neighbors, sapagkat nakita nila there is an earthquake of regeneration. And there should be change. May nababago dapat sa ating buhay. There should be an earthquake that drew attention to the fact that Jesus saved you. May lindol ng pagbabago. At yun ay mangyayari kung tunay mong naunawaan ang pagkakaroon ng kaligtasan at relasyon sa Diyos. Mula sa lindol ng katubusan, God is shouting, "Look, my son is dead for the remission of your sin." Mula sa lindol ng pagbangon or the earthquake of resurrection, God is shouting from the mouth of the earth through an earthquake, saying, "May I have your attention? Look, my son died, but he is risen. So does you, when you die, you have the power of resurrection." Ngunit dito, mula sa lindol ng pagbabago, God is shouting and saying, "Look, someone got saved." And He made a change. He made a change. Mula sa lindol ng pagbabago, the earthquake of regeneration. Do you remember that day that the Lord saved you? Ang pinakang dakilang araw, maliban sa araw ng ating kapanganakan, ay ang ating pangalawang kapanganakan, ang panahon ng ating muling pagbabalik ng relasyon sa Diyos. We remember that day. At mula nung araw na yon, ano kaya ang ating buhay kung hindi natin nakilala ang Panginoon? Nasaan kaya tayo sa mga araw na ito? Lalo pa pag-araw ng linggo. Ano kaya ang ating inaawit? Ano kaya ang ating pinupuntahan? I don't know about you, I'm not perfect, but when I know Jesus Christ well, I got changed. We are not sinless.
We are still in the process of regeneration, transformation, but still we thank God for the changes in our life. Alam mo, mabigat ang isang Kristiyano because of our accountability, because of the pressure of that name Christian. Hindi natin kinukonsinti, pero mabigat. At minsan may mga nagsasabi pa, nakakala ko ba Kristiyano ka na, bakit ganyan ka? Pero ang katotohanan, ganito nga ako, lalong higit pa siguro kung hindi ako nakakilala kay Kristo. Kung meron man mga pagkakamali, kung meron ba mga imperfections, pero nagpapasalamat tayo sapagkat kahit papaano nung nakilala natin ang Panginoon, unti-unti niyang binabago ang ating buhay. Maaring mas malala pa tayo sa ngayon kung wala tayong Diyos na kinatatakutan. Somehow, as we listen to the Word of God, hindi man lahat ay nabago na, pero habang tayo ay nakikinig at ninanamnam ang mensahe ng Diyos, patuloy siyang nagbabago at kumikilos sa ating buhay. Because this book has not just the power to inform, but this book has the power to transform. The earthquake of regeneration. Huwag nating hayaan na tayo ay sumisimba lang. Una, siguraduhin natin na talagang tayo ay nagkaroon ng tunay na relasyon at masigasig na tagapakinig at tagasunod ng kanyang salita. Doon lang mangyayari ang tunay na pagbabago. Sikapin natin that when the Word look on us, they will see change. They will feel the earthquake of regeneration. Na sila'y nagtataka, bakit hindi mo na ginagawa tong bagay na ito? Bakit hindi ka nananamit ng ganito? Bakit hindi mo na sinasabi ito? Bakit hindi mo na pinupuntahan ito? When Paul met the Lord on Damascus Road, it shook the Word. It shook even the disciple na ayaw nilang tanggapin sapagkat papaanong nagbago itong taong ito? Pinaramdam ni Apostol Pablo ang lindol ng pagbabago. Ang mga tao sa labas, maaring hindi sila nakakapasok dito sa simbahan. Maaring hindi nila nabubuksan ang Biblia. Maaring hindi nila napapakinggan ang salita ng Diyos. Pero mula sa ating buhay, nararamdaman nila ang lindol ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng lindol ng pagbabago. We should have a new life. All things pass away, behold, everything is new. By the renewing of your mind, we have new life. We have new desire. Yung dating ayaw na ayaw mo ang mga bagay na maka-Diyos, unti-unti mo nang nagugustuhan. At yung mga bagay na alam mong ayaw ng Diyos, unti-unti mo na dapat inaayawan. There should be change. New direction. Nag-iba na ang landas ng iyong paa. Alam mo na may panahon at may oras, may araw para sa Diyos. Alam mo na rin kung saan hindi dapat naroroon ng iyong paa. Nagbago na ang ginagawa ng iyong kamay. Hindi lamang makabagay na pangtrabaho, hindi lamang ang kamay ay kumikilos sa gawaing bahay, hindi lamang sa pag-aaral, hindi lamang sa pag-abot sa kapwa, kundi ang kamay mo ay nagkaroon ng bagong gawain, ang kamay na pakikinabangan sa gawain ng Diyos. When the Word look at us, may they see change. Alam nating hindi perpekto, pero kailangan may nakaramdam ng pagbabago mo. At kung tayo ay binago na ng Diyos, if God already redeemed us, binayaran na ating mga pagkakasala, from the past, from the present, and even from the future, let us not take for granted the grace of God. Sikapin natin naman na gumawa ng tama, bagamat bayad ng ating kasalanan, at garantiya na ang muli nating pagkabuhay. But let's have an earthquake of regeneration. Earthquake of change. Iparamdam natin. Mga kabataan, nawa sa inyong mga paaralan, nararamdaman ang lindol ng pagbabago. Sa ating mga trabaho, can they see the difference that you're a Christian? Can they see the difference how the Christian walk and talk? Let's make a difference. Mahirap. Pero ito isang tanda ng pagbabago na ginawa ng Panginoon.
Since the day you got saved, tanungin mo ang iyong sarili, ano na yung mga bagay na binago sa'yo ng Diyos? There should be an earthquake of regeneration. Yung jailer, naligtas siya nung gabi, nabautismuhan din siya. Pastor, bakit hindi agad tayo nagbabaptize? Wala naman pong sinabi na kailangan baptizean agad. Pwede rin naman na after. Binibigyan natin ng time na maunawaan talaga ang salita ng Diyos. Binibigyan natin ng time na magkaroon ng regeneration. And when everything is ready, kailangan niya magpasya. Kasama sa pagbabago ay hindi lamang yung pagbabago na tanggapin ng Panginoon, kundi yung pagbabago na hahanap ako ng iglesia, na ako ay hindi lang magiging bisita, kundi ako ay mapapabilang sapagkat nais kong maging katuwang sa anumang gawain ng Diyos. And since that day, that jailer, hindi lamang siya, idinamay niya sa pagbabagong yun ang kanyang sambayanan, ang kanyang pamilya, the earthquake of regeneration. Kung may mga tao man sa ating buhay na tila ba hindi mabubuti, lalo pat napakahirap namang itulak sapagkat mahal din natin sa buhay, ipanalangin natin, let's pray for the earthquake of regeneration. Ipanalangin natin na ang lindol ng pagbabago, ang lindol ng pagtanggap, ay makarating sa kanilang buhay. The earthquake of regeneration. Pang-apat na lindol sa Biblia, Mark chapter 13 verse 8. Mark chapter 13 verse 8. Do sa iba buksan, Revelations chapter 6 verse 12. Revelations chapter 6 verse 12. Mark 13 verse 8. 13 verse 8 of Mark says, "For nations shall rise against nations, and kingdom against kingdom." And the word, "and there shall be earthquakes." Ito, kakaiba ito. Plural. Earthquakes in diverse places. Sabay-sabay ang lindol na mangyayari. "And there shall be famines and troubles. There are the beginning of sorrows." Ito na ang simula ng tunay na paghihirap. Revelations chapter 6 verse 12, "And I beheld, when he opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as a sackcloth of hair, and the moon became as blood." Pang-apat na lindol, ang lindol ng panawagan ng Diyos, the earthquake of retribution, ang lindol ng paniningil. There is a retribution time. May panahon ng paniningil. Sabi dito, there shall be earthquakes in diverse places. These are the beginning of sorrows. According to God's dispensation or timeline, there is a period of creation. There is a period of government when God formed not just family but government. There is a time of law. Ibinigay ng Diyos ang mga batas. And since Christ died, there is a time of grace. Hanggang ngayon, we are called the time or period of grace. Why grace? Sapagkat pinadali na ng Diyos ang lahat upang tayo ay makabalik sa Kanya. Why grace? Sapagkat kung tutuusin, naibigay na ang kaligtasan, naibigay na, nabuksan na ang pintuan ng langit, pwede nang saraduhan, at pwedeng nung oras na yon na namatay ang Panginoon, tapos na. It is called grace because God is extending His time for the Word, to hear the Word of God, and for us to share the Word of God, so that others might be saved. Pero tulad po ng isang basketball, muling tutunog ang pito sapagkat tapos na ang timeout. At sa pagtunog ng pito, meron na lamang ilang oras na nananatili.
Time will come when the trumpet of the Lord shall sound, that all the dead in Christ, yung mga tao na kumilala sa Diyos, sabi ng Panginoon, shall rise first. And a twinkling of an eye, kung sino man ang nabubuhay pa, we will be caught up in heaven, and we shall all be changed. And that's what we call the rapture. Ngunit, sa sino mang naririto pa, na binigyan ng Diyos ng napakahabang panahon in the time of grace, ngunit hindi niya nagawang makabalik sa relasyon sa Diyos at sumampalataya, may iwan dito sa lugar na ito. And there is another dispensation, what we called the Great Tribulation. Ito yung araw ng paniningil ng Diyos. The Great Tribulation, sabi ng Panginoon, it is just 1 week or 7 years, sapagkat hindi pwedeng patagalin. Sapagkat kung higit pa, wala nang matitira. Dito mararamdaman ang galit at puot ng Diyos, ang araw ng paniningil. For those who don't listen to the Word of God, for those who doubt Him, for those who reject the Word of God, for those who are not really saved. Sabi ng Panginoon, there will be a time where every knee shall bow, and every tongue shall confess. Hindi ka man maniwala ngayon, i-reject mo man ang Diyos ngayon, but there will be a day of reckoning, a day of retribution, na mararamdaman ng tao ang hagupit ng galit ng Diyos. First in tribulation, 7 years tribulation. Habang ang mga mananampalataya ay kasama ng Diyos, ang sino mang mga naririto na buhay pa ay dadaan sa 7 araw, 7 taon ng Great Tribulation. Sabi ng Panginoon in Matthew chapter 24, for there shall be great tribulation, which was not since the beginning of the world. Wala pang gantong nangyayaring kahirap, since not the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Napakahirap ng buhay. Iba't ibang kalamidad, iba't ibang sakit na ang lumalabas. Nandiyan ang mga iba't ibang gera. Pero sabi ng Diyos, wala pang nangyayaring ganong kahirap. There will be a time of reckoning, a time of retribution. And this is the last chance for those who deny Jesus Christ. May panahon ng paniningil sa anumang ginagawang baluktot o kamalian ng tao. Ang pag-awit ni Jeremiah, the weeping prophet, on Jeremiah, on verse 12, verse 1, sabi niya, ikaw ay matuwid, Yahweh. At kung ako'y mga tuwiran, mapapatunayan mong ikaw ay tama, wala akong magagawa. Pero may tanong ako Sabi ni Jeremiah, may tanong ako na ang hirap sagutin. Ngunit bayaan mo akong magtanong, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao at ang mandaraya ay umuunlad? Hindi ba tanong din natin yan? Minsan, pag nakikita ko yung mga walang kwentang content creator na bigla na lang yumaman dahil lang sa pagkain ng kung ano-ano. Yung iba naman dahil sa mga kung ano-anong fake news lamang. Yung iba naman sa paggawa ng Sabi ni Jeremiah, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? At ang mandaraya ay umuunlad? Isang katanungan na parang ang hirap sagutin. Pero sabi rin niya, kung ako'y mga ngatwiran, mapapatunayan kung ikaw ay tama sapagkat ikaw ay matuwid. Darating yung time, may araw ng paniningil ang Diyos. Ngayong araw na ito, may malakihang rally ang ilulunsad sa lugar ng Luneta sa pangunguna ng isa sa pinakang malaking samahan ng iglesia o ang iglesia ni Kristo. There will be 1 million people today who will march in every part of Metro Manila.
not just religious groups, different groups, at iisa lamang ang kanilang sigaw, hustisya. Ang kanilang sigaw at maaring sigaw nating lahat, katarungan para sa ating bayan. Na nawa ay mabigyan ng hustisya ang mga tunay na nagkamali, ay maparusahan at muling maiangat ang ating bansa. Nakakalungkot. Nakakapanawa ng makapakinig ng mga balita. Pero nung isang araw, may trending na balita, nagparamdam na yung congressman, si Zaldico. We are not to judge, pero kung totoo man talaga, na umabot na sa sukdulan na hanggang presidente ang pasimuno ng lahat, ang pinuno ng kongreso, mga senador, mga pinuno ng departamento, kasuklam-suklam ang ating bansa. Talagang kaawa-awa pala talaga tayo. Sapagkat papaano mo nga naman reresolbahin ang ganong korupsyon kung hanggang sa pinuno, hanggang sa baba. Hindi agad natin hinuhusgahan. Pero papaano kung ganun nga? Talagang walang pag-asa pala ang ating bansa at bumilang pa tayo ng ilang panahon na maaaring nakikita natin ang magandang future para sa inyong mga anak. Ngunit ito'y pasama ng pasama sapagkat ang ating bansa ay pababa ng pababa. Makikita natin yan na mismong ang Diyos na ang naghahayag ng mga kamalian ng tao. Nandyan ang mga lindol, nandyan ang mga baha, nandyan ang mga bagyo upang ilabas ang mga pagkakamali. Ang daming mga dapat ituwid. Kamakailan lang may lindol. Diba? Nakakaawa ang ating bansa. Nasa na ang mga dating iba't ibang bansang tumutulong sa atin? Ayaw nang tumulong. Nako, 50-50 yan. Baka hindi makarating. Baka yung century tuna maging sardinas. Diba? Nasa na yung limpak-limpak na ayuda ng eleksyon? Ba't walang tumutulong ngayon? Meron tulong ang gobyerno, 5,000, 10,000, pampatayo daw ng bahay. Ilang yero lang yun? Nagtatampo yung iba, buti pa daw yung babaeng adik na sumuot sa imburnal, binigyan ng 80,000. Ang hirap ipagtanggol. Paano nangyari yun? Talang yung mga nasalanta. Diba? Ang bigas, imblis na ipamigay, ibebenta pa ng 20 pesos. Imblis na tumulong, ang i-offer loan. Nakakalungkot ang ating bansa. At maraming mukha na hindi na natin masabi. Wala tayong tinatangi. Halos pare-parehas. Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Pero alam nyo, makapagtago man sila sa kapwa-tao, may lindol ng paniningil. May araw na ang Diyos, maaring buhay ka pa, kung makalampas ka man sa buhay nito, sa iyong kamatayan, may araw ng paniningil. There will be retribution. Tulad ng tanong ni Jeremiah, kung titingnan natin, bakit nagtatagumpay? Napakasarap ng buhay, di ba? Kung maririnig mo lamang ang mga limpak-limpak na salapi, tapos ikaw, 1,000 lang, umiiyak na. Nangyayari yun. Iniiyakan na natin ang halagang 5,000 na hindi tayo makapag-tuition, 3,000 na bills. May mga taong sa halagang 10,000 magpapakamatay na. Pero para sa kanila, basahan lang nila yun, nalalakaran ng kanilang mga paa. Bakit nagtatagumpay ang masasama? Ito pa at ang mandaraya ay umuunlad. Kaya mauunawaan mo rin bakit maraming mga Pilipino ang hindi na lumalaban ng patas. Pero mga kapatid, may araw ng paniningil. There are 3 kind of great judgment na magmumula sa Panginoon. 3 klase ng paghuhukom. Remember that even God is love, God is holy, and God is just.
Kung dito sa lupang ito ay may hukuman upang maitama ang pagkakamali, ang Diyos pa kaya na hindi pwede ang pagkakamali at kasalanan? There are three greatest judgment of God. First is the judgment after we die. Appointed unto man once to die, after this there will be judgment. Dun sa judgment na yon, dun pa lang, matutukoy na ng Diyos kung saan ka pupunta. Once to die, after this, judgment na agad. Wala nang panahon pa ang kaluluwa na tayo ay mag-alay, magtirik ng kandila, maghandog, magdonasyon para siya'y makarating sa langit. Once na siya'y namatay, haharap agad siya sa Diyos to face the judgment. Whether he received Jesus Christ or not. Pangalawang bagay, pangalawang judgment ng Panginoon. This judgment is not to determine whether you will go to heaven or not. Kung ikaw man ay mananampalataya at ikaw ay nagkaroon ng katubusan ng iyong kasalanan at ikaw ay pinagkablooban ng buhay na walang hanggan, meron pa rin pong judgment. The judgment seat of Christ. Yung tinatawag na Bema judgment seat. What is this? Not to punish the unfaithful, hindi para pabalikin uli sa lupa or bawiin ng Diyos ang kaligtasan, but to reward the believers. Pero dito po sa judgment seat of Christ, hindi nangangahulugang Kristiyano ka na. Okay na. May araw din ng paniningil ang Diyos. You will give account to God. Anong klaseng Kristiyano? Anong ginawa mo sa panahon na binigyan ka pa ng Diyos na simula nung tinanggap mo siya, may ticket ka na sa langit. Pero sabi ng Diyos, wag muna. Bakit? Nung hindi mo pa ako tinatanggap, ginamit mo ang buong buhay mo sa iyong sarili, sa iyong pag-aaral, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya. Bago ka muna pumunta sa langit, paggamit mo muna ang buhay mo. Nang sa gayon, pag pumunta ka sa dito, pag pumunta ka sa akin, masabi mo naman na Panginoon, yung buhay ko sa lupa, naging kapakinabangan din para sa iyo. Binibigyan ka ng panahon ng Diyos. Pero, in the judgment seat of Christ, we will give account to God. Naging Kristiyano ka nga, pero anong klaseng naging Kristiyano ka? Remember that God is not giving us life, not just to continue your dreams. Hindi lang para tayo ay mag-possess. Sapagkat kung yun na lang ang talagang tunay na layunin ng Diyos, anong klaseng layunin yun kung iiwan din lang pala natin? Nonsense, di ba? Kasama yun. Pero that is not the greatest purpose of your remaining life. Anong sense na nakabili ka ng lupa, nagpatayo ka, pero nung namatay ka, iniwan mo din? Nonsense. Anong silbi nang ikaw ay nakarating sa mataas na posisyon, pero iniwan mo din? Nonsense. The greatest purpose of life is to bring something. Ang greatest purpose of life ay yung may madala ka at maiharap sa Diyos pag ikaw ay namatay. Ano yon? The great works of God. We will give account to God. The way you treat the Word of God, the way you treat the church, the way you treat your ministry, how faithful and what kind of steward are you with your time, with your talent, and with your treasure? There is a retribution time. The third judgment is for all the unbelievers since the creation. And that is what we call the Great White Throne Judgment. Pag natapos na ang lahat, after the rapture, there will be 7 years tribulation. And after 7 years, Christ will come down together with the believers, with a glorified body, with a glorified mind. And Christ will reign for 1,000 years. And during that 1,000 years, Satan will be chained on the bottomless pit, together with the devil. Ikukulong ng Diyos ang diablo, si Satanas, sa ilalim ng lupa or sa temporary hell. Nang sa gayon ay hindi siya makapanggambala sa kanyang paghahari ng 1,000 taon. But after 1,000 years, muli niya itong palalayain, and there will be a final battle between evil and goodness.
between God and Satan. And after that battle, when they won, there will be great white throne judgment na ang sino mang hindi sumampalataya sa Diyos ay itatapon sa dagat-dagatang apoy. May araw ng paniningil. The earthquake of retribution. Kung merong retribution, kung merong redemption, in between is the restitution. Alam niyo yung restitution? Pagbabawi. Redemption, tinubos ka. Ang laki ng kasalanan mo, ang laki ng utang mo. Pastor, hindi naman ho ganun kalaki, hindi katulad niya. Pero may kasalanan ka pa rin. Maliit mang kasalanan na hindi makapapasok sa pintuan ng langit. There is a great redemption. There is a great retribution. Malaki ang sisingilin ng Diyos. Pero dahil nagkaroon ka na ng redemption, in between this life, from the day you accepted the Lord Jesus Christ, there is a great restitution. May panahon ng pagbabawi. Lahat tayo ay nagkukulang. But there will be a time that you must realize, Lord, ang layo ko na. Lord, nagkulang ako sa iyo. Paano ako babawi? Masyado akong naging abala, nawala na yung aking desire. Lord, tulungan niyo akong makabawi. And the last, tapusin na po natin, The last earthquake, Mark chapter 13, okay. Hindi ko nabago yung verse, but we can see that in the book of Zechariah. I forgot the chapter. The earthquake of return. Ang lindol ng pagbabalik. On the rapture, we will be caught up in the air. This is not the final touchdown. Pero pag ang Diyos, kasama tayo sa muling pagbabalik, sabi doon in the Mount Olives, the mountains will divide itself. There will be earthquakes. An earthquake of return. Ang lindol ng pagbabalik. When He return, pagbalik ng Diyos, all our faith will come to reality. Yung mga hindi natin nakikita na mga bagay tungkol sa Diyos, even Christ Himself, all our faith will come to reality. All our struggles will come to an end. All of this word, ang mga pangangaral will not be in void. John 20:29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Pero sabi ng Panginoon, blessed are they that have not seen and yet have believed. Mapalad yung hindi ako nakita ngunit nanampalataya. Why? Because all our faith will come to reality. All of His word will not turn to void. It doesn't make sense. Kung ang Diyos nga ay bumaba, kung ang Diyos nga ay namatay, kung ang Diyos nga ay nabuhay na magmuli, kung hindi naman siya babalik, it doesn't make sense. But the final fulfillment of all the promises of God is when Christ return. And when Christ return, it will be worth it all when we see Jesus. The song says, sometimes the day seems long, our trials hard to bear, to murmur and despair, but Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day.
It will be worth it all when we see Jesus. Life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ, the earthquake of His return. Tayong lahat ay tumayo. Dakilang Ama, sa gabi pong ito, sa loob ng ilang linggo, kahit mula sa mga dilubyo ng mundong ito, even in the catastrophe of this life, you are even speaking out of the mouth of this earth to give attention, to seek our attention. May mga panawagan mula sa lindol ng katubusan. You are shouting and telling the word, "My son died for your sin. It is free. Whosoever believeth on Him should not perish." Nawa ang lindol na ito, na sa tuwing may lindol ng buhay, maunawaan ng tao na makaligtas ka man sa lindol na yan. Ngunit may lindol ng kamatayan, lindol ng kapahamakan na naghihintay. But thank God there is an earthquake of redemption. We got saved. At Lord, we pray sa mga panahong ito na bigyan niyo pa ng panahon ang mga tao na mamulat sa kaligtasan. The earthquake of resurrection. My son is dead, yet He is risen today. And thank God we serve a risen Savior. He is in the Word today. Hindi nagtapos ang paniniwala at pananampalataya sa kamatayan ng ating Panginoon. Hindi man natin siya nakikita, ngunit alam natin siya'y buhay. Salamat sapagkat sa kanyang pagkabuhay, ito'y garantiya ng kanyang pangako that for me to live is Christ, but to die is gain, because the moment we die, there will be a resurrection. We thank God because there is an earthquake of regeneration, ang lindol ng pagbabago. Patuloy kaming lumalapit sa inyo upang kami ay linisin, baguhin. Pero Lord, salamat pa rin kung ano man yung naging bago sa aming buhay. Probably, we can have our family life, we can have our career life, school life, entertainment life. But Lord, thank God because it's another thing that we have a Christian life. Salamat sapagkat nagkaroon kami ng buhay na masasabi namin hindi lamang kilala ang Diyos, kundi may relasyon, may ugnayan sa Diyos. Salamat sa mga pagbabagong yun. There is an earthquake of retribution that God is calling the attention of the world sa mga panahon na lumilindol, na merong araw ng paniningil. Lord, we are praying for our nation. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng mga tunay na leader na nakikilala kung ano ang kaya ng galit niyong gawin. Bigyan niyo kami ng leader na may takot sa Diyos. Bigyan niyo po, Panginoon, kami ng mga namumuno na kung saan ay may layunin na maiangat ang bawat isa. Lord, masisipag ang mga Pilipino, madidiskarte ang mga Pilipino, matatag, ngunit hindi sapat. Hindi ko alam kung ito ba'y parte ng inyong parusa sa mga Pilipino na kung saan naging matigas ang puso sa inyo sa kabila ng mga meron sa buhay because of the entertainment, dahil na mga anumang mga possessions. Pero Lord, nawa ay maging panawagan ang mga ito. An earthquake of retribution, and most of all, sa lahat ng lindol, ang pinakang maganda at dakilang lindol, the earthquake of return. Lord, probably the world when they look at us,
They think we are full. Why do you spend your time in church? Pwedeng magtrabaho ka, mas kumita pa. Pwedeng magpahinga ka. Why do you give? Why do you sacrifice? We may sound like fool, but the Bible says, every knee shall bow and shall confess one day that they are not full, because when I return, it will be worth it all. Lord, it's hard to be in a long-distance relationship with you. We cannot see you, but Lord, help us to feel you. Help us, Lord, to experience you in our life. Kaya Lord, sa umaga pong ito, ano man ang aming ginawang paglilingkod dito sa lupa, balang araw kami sa inyo ihaharap. At sa inyong pagbabalik, life's trials seem so small when we see Christ. One glimpse of your dear face, all sorrows, all pain will be erased. So Lord, this morning, help us, Lord, to bravely run the race. Hindi namin kung hanggang kailan pa itong aming paglilingkod. Help us to bravely run the race till we see Christ. Kaya Lord, nawa, sa bawat lindol, hindi lamang namin isipin kung gaano kalakas, ano ang masisira, makaliligtas ba kami. Remind us that God is calling the attention. God is speaking through the mouth of the earth because He's seeking for our attention. He is seeking for the attention of the world. Uli, salamat po sa inyong mensahe. Ang lahat pong ito'y aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus.